Council doon. Si Anton Cero magbabalita mula sa The Hague. Inaasahan na sa loob ng 1 o 2 linggo ay ilalabas ng ICC Pre-Trial Chamber ang desisyon sa kahilingang interim release para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Atty. Nicholas Kaufman, lead counsel ni Duterte, hindi kailangang unahin ng Pre-Trial Chamber ang usapin ng jurisdiksyon bago magpasya sa kahilingang pansamantalang paglaya. The chamber can decide on jurisdiction at any stage, even up until the end of the confirmation of charges hearing. We believe that it should be decided earlier, but as you know, we made the request a long time ago, and we're still awaiting a decision on that particular matter. Interim release, however, is a different matter entirely, and the judges normally decide on that type of thing as soon as possible. O ang proof beyond reasonable doubt. This is a higher standard, a higher evidentiary standard than the reasonable suspicion standard, which is sufficient to get someone arrested. But it's a lower standard than the standard which has to be proved at trial, which is beyond reason. In the present case, there has been obviously a large amount of media involvement. There's also been, however, a large amount of civil society organizations involved, victims' representations. The prosecution here have gathered substantial evidence, it must be said. So the case against the former president isn't totally relying on media material. Ayon man, isa ito sa madalas na batikos laban sa prosekusyon dahil umano sa labis na pagdedepende sa open source materials gaya ng news clippings. Nanawagan naman ang legal team ni FPRRD sa mga Pilipino na magtiwala sa judicial process sa ICC. Natin maging malagaya, no? Si Tatay Digong Bo sa kauna-unahang pagkakataon. Well, mga kaibigan, hindi lang po ako ang malungkot ng Pasko, nasisikapin natin maging malagaya. No? Si Tatay Digong Bo, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakakulong dito sa The Hague. Talaga naman pong yan ang kanyang kinamumukhian dahil ang ayaw niya ay mahusgahan nga ng mga dayuhang mga huwes para sa mga di umano mga krimen na nangyari sa Pilipinas. Pati yung pagkakakulong niya, hindi niya iniinda yan eh. Kasi sabi nga niya, tanggap na niya na sa politika po pwede mangyari ito. Pero hindi niya matanggap. Yun lang tayo malayang bansa na linilitis pa siya ngayon ng mga dayuhang hukuman at isang dayuhang korte. Well, ang hindi masayang balita, bagamat wala pa pong order ang pre-trial chamber kung si Tatay Digoy is fit or unfit to stand trial, ang mga di umano mga dalubhasa na tinalaga ng hukuman ay nagsabi na fit to stand pre-trial siya. At dahil dito, ang prosekusyon ay naghain na ng motion na ituloy na yung confirmation of charges para malaman kung meron ng probable cause. Ay nako, magsisinungaling po ako kung sasabihin ko na may pag-asa pa tayong mapadismiss ang kaso dahil si Tatay Digon ay unfit to stand trial. Siyempre po, ang mga dalubhasa ay mga doktor, ang siyang kukonsultahin ng hukuman kung tama ba para humarap sa paglilitis ang Tatay Digong. Ulitin ko lang po, no, yung mga batayan nila, dapat naintindihan talaga niya kung ano yung mga aparatang laban sa kanya. Dapat meron pa siyang sapat na pag-iisip para makagawa ng depensa at makapagbigay ng instruction sa kanyang mga abogado. Dapat sapat pa yung kanyang memory, no, para malaman yung mga bagay-bagay na naging basihan sa paghahain ng mga sakdal laban sa kanya. At dapat nga naintindihan pa niya kung ano nangyayari. Ako po, bagamat itinago nung una, talaga naman pong bago ako umalis ng Pilipinas, nakakausap ko si Tatay Digong at doon sa mga tawag ko sa telepono sa kanya, paulit-ulit na ang kanya mga sinasabi. At dahil ako naman po ay ang dami ko naalaga ang mga matatanda dahil ako nga lang po yung nag-iisa sa Pilipinas. No? Nanay ko, lolo-lola, 2 tiya, 1 tiyo, tatay ko. Alam ko naman po na si Tatay Digong talaga ay meron na kung hindi po severe, meron ng moderate case of Alzheimer's. No? Well, siyempre po, ayaw natin i-anunsyo yan dahil pinakamamahal nating Pangulo si Tatay Digong, kaya hindi po muna dinisclose yan. So nalulungkot po ako na bagamat inaamin na ni Tatay Digong ang kanyang kondisyon sa pag-iisip na hindi na niya maalala kung ano mga pangyayari doon sa panahon na siya ay nasasakdal at therefore hindi na siya po pwedeng makagawa ng depensa, ang sinabi ng hukuman siya daw po ay meron pang sapat na kakayahan para harapin ang mga paratang laban sa kanya. Ako po, may personal na experience ako. Hindi ako doktor,
Pero ako naman po, dahil nag-alaga ako ng at least 7 tao na meron din Alzheimer's, na umabot ng edad na 80, alam ko po na wala na pong sapat na kakayahan tumayo si Tatay Digong. Hindi na nga po niya maalala kung ano yung mga paratang sa kanya. Hindi niya maalala kung i-deny niya o i-admit niya yung mga inutos na di umanong pagpapatay. Hindi na po niya makabibigay ng depensa sa kanyang abogado. Kaya nga po tingin ko, pinagkakatiwalaan lang niya ang abogado niya dahil siguro po, unang-una, hindi nga siya bihasa sa international law. So feeling niya, hindi naman siya po pwedeng maging authority dun sa kanyang depensa. Pero tingin ko mas importante dahil nga po, wala na nga yung sapat na cognitive ability para ipagdikit-dikit yung mga pangyayari para magkaroon ng epektibong depensa. Nakalulungkot po yung ganyang rekomendasyon ng mga doktor kasi ako mismo hindi doktor, alam ko po, hindi na siya sapat talaga. Wala na siyang sapat na kakayahan humarap sa paglilitis. At kung hindi nga po na-concern ng pamilya, ayaw naman nilang malaman ng taong bayan na limot-limot na nga si Tatay Digong, since day one, gusto na sana nilang ipahiwatig ito sa publiko. Siyempre, yun nga po, no, inalala din nila yung reputasyon naman ni Tatay Digong at inalala rin nila na nais nilang maalala ng taong bayan si Tatay Digong when he was at his best. Pero sabi ko nga, tayong mga Pilipino, nakakaintindi naman ng mga ganyang bagay dahil lahat naman po tayo tatanda. At ako po, lahat ng aking kapamilya ay merong Alzheimer's. Ako po, aminin ko na, I'm 1 year away from being a senior at siguro po, I have maybe 15 to 20 years left kung saan malinaw ang aking pag-iisip. At sa tingin ko, sasapitin ko rin yung sinapit ng aking mga ninuno dahil itong Alzheimer's po, pagiging limot-limot ay genetic, no? Ngayon pa nga lang po, hindi ko na maalala yung mga pangalan, no, ng mga tao na palagi ko nakakausap. Minsan nakakalimutan ko yung pangalan pati ng aking aso. Ng aking aso na mahal, no? So napakatindi po niya, no, na hindi ko na maalala ng mga pangalan. So yan po talaga ay sign na talagang papunta na rin ako doon. Kaya nga po, I sympathize with the President kasi kami mga diabetes, kami particularly prone doon sa sakit na Alzheimer's, no? Anyway, so ano pong aasahan natin? Mag-aasahan po natin na dahil wala namang pong ebidensya to the contrary, baka i-sustain po ng hukuman yung finding ng mga dalubhasa na kaya niya humarap sa paglilitis. At ang susunod na ang susunod po na stage ay itutuloy na yung naantalang confirmation of charges kung saan magpipresenta ng ebidensya ang prosecution at dapat magpresenta rin ng ebidensya ang mga akusado, si Tatay Digong, upang malaman kung meron bang probable cause. Pero alam nyo, sa takbo ng kaso, meron pa bang nagdududa na talagang ang ICC, mas kinakailangan nila si Tatay Digong. At hindi na nila iintindihin yung mga dahilan kung bakit dapat ma-dismiss ang kaso, lalong-lalo na yung issue na wala naman talagang jurisdiction. At sa tingin ko, bago magpasko, yan po ang ating huling pag-uusapan dahil nabasa ko nga po yung kanilang appeal. At in fairness, napakaganda naman po ng appeal ng mga abogado ni Tatay Digong at malakas ang laban natin na ma-dismiss kaagad itong kaso lamang kay Tatay Digong at mapauwi si Tatay Digong. So siguro po, bago magpasko, pag-usapan po natin yan, babasahin ko isang beses pa na ako ay makuha ko lahat ng punto at napakahirap ko pong isipin kung paano hindi magdedesisyon ang korte na walang jurisdiction ng hukuman. Yan po ang katotohanan. Dahil doon po sa apela ni Tatay Digong, hindi lang niya kinwestiyon yung hindi na pagiging miyembro ng ICC noong nagsimula ang preliminary investigation, linabas na rin yung issue ng kidnapping. At yung kidnapping ay magre-resulta sa abuse of process, no, na dapat talagang baguhin dahil ang karapatang pantao naman po ngayon ay nag-develop na in such a way na talagang kapag ang pamamaraan ng pagkuha sa pagkatao ng akusado ay mali, dapat hindi na magpatuloy ang kaso. So, pag-usapan po natin yan.